Magandang gabi po mga kapatid. Welcome po sa ating pong online Bible study. Marahil ay mag-uumpisa na po tayo sa ating pong online Bible study. Bilang pambungad na awitin po natin yung ating pong nasa screen, yung sa Diyos ang luwalhati. Diyos ang luwalhati, ikaw ay dakila. Mundo'y dinahal, anak niya'y binigay. Buhay alay niyang pantubos sa sala. Maraming salamat po sa ating pong inawit. Siguro kausapin po natin si Brother Renmark para po sa ating opening prayer. Sige po, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, mapatuloy ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa muli pong mabiyayang gabi na inyo pong ipinagkaloob po sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po Ama na sa pamamagitan po ng
moderno pong technology ay kami po ay malaya po na nakakapagtipon po at nakakapag-aral ng inyong pong mga salita. Salamat po ng marami, Ama, at dalangin po namin na patuloy niyo po kaming pangunahan at lalo tigit ang aming pong mga internet connection. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala upang wala pong maging hadlang sa aming pong pagkikinig at pag-aaral po ng inyong pong mga salita. Dalangin din po namin, Ama, patuloy ang inyong pong anak na gagamitin na magtuturo, maghahayag po ng inyong pong mga salita. Patuloy na pakapuspusin niyo po siya ng inyong pong banal na espiritu upang tunay nga po na maituro po ang inyong pong mga salita ng naayon po sa inyong kalooban. Salamat po ng marami, Ama. Pangunahan po ninyo ang bawat isa po sa amin, maging ang mga kapatid po na magjo-join pa lamang. Sa inyo po namin sila pinagkakatiwala at maging ang mga aabutan po ng mensahe po na ito sa online ay patuloy na sa inyo po namin sila ay pinagkakatiwala. Salamat po ng marami, Ama. Pangunahan po ninyo kami at binabalik po namin ang mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Po, maraming salamat, Brother Ren. Ngayon po ay handa na po natin ang ating mga Bible, yung ating pong mga notes. Ibigay ko na po sa ating tagapagturo, si Brother Wilson po. Brother Rabel, magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay tuloy sa ating pong pag-aaral sa Thessalonica. Salamat sa Diyos ay alam ko natapos na po natin yung First Thessalonians na mayroon pong 5 kapitulo. Samantalang ang ikalawang Thessalonica po ay mayroong 3 kapitulo po. No? At maliwanag na dito po sa chapter 1, no? Maliwanag po na makikita natin dito yung layunin noong sulat ni Pablo. Pero bago po natin tignan po yung mga layunin ng sulat ni Pablo ay tignan po muna natin muli yung mga ilang background po ng 2 Thessalonians. Maliwanag po dito po sa chapter 1, simula verse 1 hanggang verse 2. Sabi rito, si Pablo at si Silvano at si Timoteo sa iglesia ng mga taga-Thessalonica na nasa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Sumainyo nawa ang biyaya, kapayapaan mula sa Diyos at Ama at sa Panginoong Jesucristo. Maliwanag po na muli ang sulat po ng 2 Thessalonians ay naka-address po sa mga mananampalataya po sa Thessalonica. Sa local church, yung pong salitang iglesia rito, yung ecclesia, meaning po ay called out, no? Ito po yung local church. Bagamat alam po natin na ang iglesia ay mayroon po siyang dalawa na katotohanan. Una, yung universal church, kung saan po ay kabilang doon ang lahat ng sumampalataya sa Panginoon at sasampalataya sa Panginoon. Samantalang ang local church po ay mga sumampalataya sa Panginoon na nasa isang komunidad. Kaya minsan po sa ating term ngayon ay ginagamit yung community sa mga local church sapagkat yun po ay pagsasama-sama ng mga mananampalataya sa isang komunidad. Kaya napakahalaga po na makita natin ang sulat na muli na ito ay mula kay Pablo, kay Silvanus, at alam natin na si Silvanus ay si Silas at ganoon din si Timoteo, na kung saan sila po yung mga kasama ni Apostol Pablo
doon sa kanyang second missionary journey, kung paano po ay napasimulan ang iglesia dito po sa Thessalonica. Bagamat naging maikli ang panahon na pamamalagi po ni Apostol Pablo, nakita po natin yan sa unang ating pag-aaral. At nakita rin po natin sa ating mga unang pag-aaral ay doon po sa Gawa, Kapitulo 17, kung ito po ibabasahin natin simula versikulo 1 hanggang 9, most of the believer po sa Thessalonica ay mga Gentile. Although nakita po natin mayroon pong mga iilan na believer po doon sa may mga Jewish believer po doon sa Thessalonica. At nakita po natin na sa unang sulat po niya ay sinulat po niya nung siya po ay nasa Corinth. No po? Yun po yung napag-aralan natin. And ito rin pong second is na isulat din po ni Pablo nung siya po ay nasa Thessalonica. At napakahalaga rin na makita po natin yung pinakalayunin noong letter. No po. Ang makikita po natin na ang pinakapangunahing layunin ng sulat ni Apostol Pablo ay bagamat una na siyang sumulat at muli siyang sumulat upang una ay paalalahanan at itama ang kanilang pananaw o pananampalataya o paniniwala tungkol sa ikalawang pagdating ng Panginoon. Maliwanag po yan dito sa chapter 2. No? Sapagkat, ang sabi nga rito mga kapatid, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo at sa pagtitipon sa atin upang makapiling niya, nakikiusap kami sa inyo na huwag agad magugulo ang inyong isipan o mababahala kung mabalitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniwala kahit sabihin pa nilang iyon ay pangangaral o pahayag o isinulat namin. Meron po kasing ang naging pong kalagayan ng mga believer po sa Thessalonica, katulad po nung nakita po natin sa ating unang pag-aaral, ay dahil sila ay infant charge, bagamat alam nila na ang pagdating ng Panginoon ay hindi po ganoon ang kanilang pundasyon sa kanilang paniniwala regarding sa pagdating ng Panginoon. During that time, dahil po sa mga matinding pag-uusig na nararanasan po nila, akala po nila yun na po yung tribulation. Kaya yun yung sinasabi niya na yung araw ng Panginoon. Akala po nila yun na yung tribulation. Ang akala po nila ay naiwan sila. No? Akala nila dumating na ang Panginoon at sila ngayon ay nandun sa panahon na ng araw ng Panginoon. Kaya mahalaga po itong pagtalakay ni Apostol Pablo sa mga bagay po na ito. At ito po yung isa po sa nagbibigay ng alinlangan po sa mga believer doon sa Thessalonica. At ang mabigat po niyan, hindi lang po basta nakakaranas sila ng ganon. May mga maling aral. Kasi ayon po rito sa chapter 2, sabi ni Pablo, huwag agad magugulo ang inyong isipan o mababahala kung mabalitaan ninyo. Siguro dito ko nabasahin kasi po wala yung Bible ko na King James eh. Hindi ko alam, baka naiwan ko sa chapel. Dito ko nabasahin siguro sa para pare-pares po yung ating binabasa. Sabi po rito sa verse 2, upang wag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip at wag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin na wari bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon.
bukod po sa matinding pag-uusig na nararanasan ng mga taga-Tesalonika, mayroon pong mga maling katuruan na dumating sa kanila. At ang masakit po nito, mayroon silang dalang mga sulat na sinasabi nila na yun ay sulat ni Apostol Pablo. Kaya ito po yung mabigat na kalagayan ng mga taga-Tesalonika. Kaya ito po ay mayroong napakalaking epekto sa buhay at sa pananampalataya ng mga taga-Tesalonika. Kaya po, napakahalaga, even sa atin pong panahon, napakahalaga ng tamang katuruan. Sapagat ang maling katuruan na gawa ng kaaway ng dyablo, inalintulad nga siya sa isang leong umuungal na naghahanap ng mabibiktima. At inalintulad din siya sa isang ahas na naghahanap ng madadaya. Yan ay gawain ng dyablo. At nakita natin ang malaking epekto sa buhay ng mga taga-Tesalonika. Sapagkat sa pag-akala nila, actually, ang nangyari po rito ay merong sa chapter 3 makikita natin dahil akala nila ay yun na yung panahon at yung iba ay iniisip nila na yun na yung malapit na yung pagdating ng Panginoon. Merong mix beliefs. Yung iba naguguluhan, sabi nila ito na yung tribulation. Yung iba sabi nila malapit na. Kaya yung iba hindi na sila nagtrabaho, kaya nga pinangaralan din yan. Isa yan sa mga layunin din ng si Apostol Pablo ay paalalahanan yung mga nagko-cause ng disorder sa loob ng iglesia doon sa Thessalonica. Kasi meron ng mga believer doon na iniwan na nila yung trabaho nila, hindi na sila nagtrabaho at inihintay na lang nila na mangyari yung pagdating ng Panginoon. Hindi nila nalaman na ang paghihintay ay hindi yung wala nang gagawin. Kaya napagsabihan sila, natandaan ninyo yung mga kapatid na yan. No? Doon sa chapter 3. Kaya yung purpose ng letter, sapagkat nagkaroon ng iba-ibang pananaw, at ito yung layunin ni Pablo, upang itama ang mga katotohanan ito. At nakita po natin na nagdala ito ng nabahala sila, nagkaroon ng kaguluhan sa kanilang kaisipan, sa kanilang pananampalataya. At alam naman natin na ang ganitong mga pamamaraan ng dyablo, bagamat hindi na tayo kayang dalhin sa walang hanggang kaparusahan, gusto niyang ipahinain ang pananampalataya nila. At upang sirain ang kanilang mga patotoo. Yan yung unang layunin. Yan yung pinaka-layunin ng sulat ni Pablo. Kaya sa mga susunod ay ating pag-aaralan ng detalye ang mga bagay na to at yung mga ilang mga insight and yung mga ilang puntos. Sa ngayon ay tignan muna natin yung pinaka-layunin ng epistles ng 2 Thessalonians. Pangalawa, ang isa pa sa mga layunin ng sulat ni Pablo ay para paalalahanan sila at palakasin sila sa mga nararanasan nilang pagsubok.
upang magkaroon sila ng tinatawag na pagtitiis. No? Yan naman yung laman noong chapter 1 kung titingnan natin. No? Inuna ko lang yung pinaka-main theme. Pero yung chapter 1, ang layunin ng sulat ni Pablo rito ay to encourage them. Ipinaalala ni Pablo ang kanilang tunay na kalagayan sa Panginoong Diyos ay isang biyaya. Kaya ito yung pangalawang layunin. Sapagkat tunay na sila ay imbis na sa unang sulat ni Pablo, tinalakay niya na po ito. Yung kanyang mga naranasan at yung nararanasan ng mga taga-Thessalonica. But in the second letter, naging severe, naging mas matindi po ang paghihirap na o paghihirap na nararanasan ng mga believer dito po sa mga taga-Thessalonica. Kaya nga sabi ni Pablo, sabi niya sa verse 5, tingnan natin, ang lahat ng ito'y nagpapatunay na makatarungan ng paghatol ng Diyos. Dito sa verse 5, sabi rito, isang tandang hayag ng matuwid na pag-uukom ng Diyos upang kayo'y ariing karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Na dahil dito'y nangagbabata rin naman kayo. Pansinin po natin, you also suffer. No? Parang sinasabi rito ni Pablo, ito yung pinapaalala niya yung kanilang kalagayan sa harapan ng Diyos. Sabi niya, isang tandang hayag na matuwid na pag-uukom ng Diyos upang kayo'y ariing. Pansinin natin yung salitang that you may be counted worthy of the kingdom of God. Hindi po sila karapat-dapat sa kaharian ng Diyos dahil naghihirap sila. Hindi po. Ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica ay sa biyaya ng Diyos, sila'y naging karapat-dapat na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya dahil sa kanilang kalagayan na yan, kaya nila nararanasan yung mga tinatawag na pagbabata which you also suffer. Na dahil dito'y nangagbabata rin naman kayo. Ibig sabihin po, lahat ng mga mananampalataya nararanasan ang mga bagay na ito dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Yun yung binibigyan din ni Pablo. No? Ini-encourage niya sila na sa kabila ng mga paghihirap na nararanasan nila. Katunayan, binanggit dito. Ang sabi rito, siguro, sabi, tignan natin sa verse 6, sabi rito, kung isang bagay na matuwid sa Diyos na gantihin ng kapigatian ng mga pumipigati sa inyo. Meaning po, maliwanag na ang Diyos, nakikita niya ang kalagayan nila at nakikita niya yung mga umuusig sa kanila. Kaya sabi niya, seeing it is a righteous thing with God to recompense tribulation to them that trouble you. Yung salita pong recompense, no? Yung salitang gagantihan ng kapigatian yung mga pumapagati sa inyo. Meaning po, pinapaalala ni Pablo sa mga taga-Thessalonica na ang Diyos ay nakamasid, nakikita niya ang kalagayan nila at nakikita niya ang mga umuusig sa kanila, ang mga dahilan ng mga kapigatian nila, at ang Diyos ay mayroong nakahandang parusa sa kanila. Samantalang ang mga mananampalataya ay pinangakuan at naging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos.
Kaya ito yung pangalawang dahilan bakit isinulat ni Pablo ang sulat na ito, upang sila ay paalalahanan na ang Diyos ay matuwid, ang Diyos ay mabuti, bagamat nararanasan nila ang mga kapigatian, yun ay bunga ng kanilang pananampalataya sapagkat sila ay naging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, dito sa verse 7 sabi niya, at kayong mga pinigati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakayag ng Panginoong Yesus. Meaning, yung paghihirap nila, ang paghihirap ng Kristiyano dito sa mundo ito ay mayroong hangganan at ang kapalit nito ay walang hanggang kapahingahan sa pamamagitan ng ating Panginoon. Naalala ko tuloy yung sa Matthew 11, no? Yung 28 to 29, yung invitation ng Panginoong Yesus, come unto me that you are heavy laden and I will give you rest. Pasanin ninyo yung aking pamatok sapagkat ito'y magaan, ako'y maamo at kayo magkakaroon ng kapahingahan. Ito ang kalagayan ng mga believers sa Thessalonica. Yung kahirapan nila, sabi nga, hindi mo maihahambing sa kalwalatian, sa kaligayahan na naghihintay sa iyo, sa kanila. Kaya ito yung encouragement ni Pablo sa mga taga-Thessalonica. Bagamat sila ay dumaranas ng iba't ibang pag-uusig. Subalit nandiyan ang Diyos na nakatingin. At yan yung nais na mensaheng dali ni Pablo sa mga taga-Thessalonica na mayroong Diyos na matuwid. Sabi nga sa Hebrew chapter 6 verse 10, no? Ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong mga gawa, ang inyong mga paglilingkod, lalo na no, sa paglilingkod sa mga banal hanggang ngayon, nagsisipag lingkod kayo. At gusto niya silang i-encourage. At siguro sa mga susunod ay bibigyan natin ng detalye ang bagay na ito. Kasi meron siyang ilang mga katotohanan dito na binanggit tungkol sa mga taga-Thessalonica na tunay na nagbigay ito ng kalakasan sa kanila. No? Upang ang kanilang paningin ay imbis na doon sa mga nangyayari, nagaganap sa kanila na mga paghihirap, mga pagsubok, mga trials, ay itingin nila doon sa Diyos na nakatingin sa kanila. At yun ang sabi nga ay nagpapanday ng pananampalataya. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. At napakaganda na matutunan nila ng mga taga-Thessalonica ang bagay na ito. Matutunan nila yung tungkol sa pagdating ng Panginoon. Sapagkat ito ay nagkakaroon ng epekto na sa kanilang buhay, sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pananaw. Kaya napakahalaga rin na matutunan ang eschatology, ang katotohanan ito. No? At nakita natin na ang pangalawang layunin ng sulat ni Pablo ay upang sila ay palakasin, upang magpatuloy sila na tiisin. No? Sabi nga dito sa verse 3 and 4,
Kaya mga kapatid, tama lamang na kami laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo. Appreciation po yun, no? Sapagkat patuloy na lumalago ang inyong pananampalataya kay Kristo at lalong nagiging maalab ang inyong pagmamahalan sa isa't isa. Tingnan natin. Pinaalala ni Pablo yung positive way na result noong mga bagay na nararanasan nila. Next time po, i-detail natin to. Kaya nga, pinagmamalaki namin kayo sa lahat ng mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya. Sa gitna ng mga pag-uusig at mga kahirapang dinaranas. Yung nararanasan nila. Yung sabi rito sa verse 4, no? Sabi rito sa verse 4, ano pat kami sa aming sarili ay nagkakapuri sa inyo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng pag-uusig at kapigatian inyong tinitiis. Ito yung description noong dahilan ng kanilang paghihirap. Pag-uusig. Actually po, according sa history, during that time, yung panahon ng tinatawag na Second Missionary Journey, nung naisulat po ito yung AD 51-52, ito yung panahon na pinagtangan ng mga Kristiyano pagkatapos na pasunog ang Jerusalem, no? Pinagbintangan ng mga Kristiyano at pinaguhuli at sari-saring pag-uusig ang naranasan ng mga Kristiyano during that time. At hindi nakaligtas ang mga lumago ng lumago ang pag-uusig na ito. At yan ang naging karanasan ng mga early believers. Yung persecution. Although a genuine believer, even sa panahon natin, they experience persecution. Ibang level nga lang po ng ating pananampalataya rin at iba-ibang level yung nararanasan natin na pag-uusig. Subalit ang isang tunay na Kristiyano ay tunay na nakaranas siya ng pag-uusig. At kung minsan ang mga paghihirap na yan ang siyang nagpapatibay sa pananampalataya ng Kristiyano. No, yung easy life Christianity is a shallow faith, sabi ng isang sumulat, no? Yun daw pong mga Kristiyano na hindi nakakaranas ng mga pag-uusig, mga pagtitiis, ay minsan daw ay mababaw ang kanilang pananampalataya. Subalit yung mga Kristiyano na nakakaranas ng mga matitinding pag-uusig ay sila naman yung mga tumitibay na Kristiyano. Kaya ang Diyos mayroon siyang purpose. Bakit pinapaintulot niya ang mga bagay na ito? Makikita natin, all things work together for good. Kaya ang second purpose ng sulat ni Pablo ay upang sila ay palakasin. Sila ay encourage na magtiis sa mga pag-uusig para iba-ibang kapigatian na palataya ang Kristiyano. Sabi nga ng Panginoon sa kanyang Lord's Prayer, John 17, in this world are many tribulations. Sa mundong ito ay maraming kapigatian. Bilang Kristiyano, bilang naglilingkod sa Panginoon, minsan iba-iba yung, pero isang Kristiyano, lalo pagka nandong ka sa mga paglilingkod bilang Kristiyano. Napakahalaga nito na makita natin yung pangalawang layunin at sabi ko nga yung tatlo lang po itong chapter na ito
yung sa chapter 3, makikita natin, pinaalalahanan ni Apostol Pablo yung mga believers sa Thessalonica. No? Pinaalalahanan niya sila. Yung lalong-lalo na yung mga namumuhay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Yan ang laman ng chapter 3. Bagamat umihingi dito sa chapter 3 ng, sabi niya, mga kapatid, bilang pagtatapos, pero ang pinakatema niya dito, babala laban sa katamaran. Mga kapatid, inuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Yesus na layuan ninyo ang sinumang kapatid na tamad at ayaw sumunod sa mga turo na ibinigay namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami naging tamad nang kami kasama pa ninyo. Hindi kami nakikikain kanino man ng walang bayad. Nagtatrabaho kami araw-gabi upang hindi makabigat kanino man. Dito sa aking salin, napaka linaw po ng layunin, no? Upang bigyan ng babala, upang buksan ang kaisipan ng mga mananampalataya. Kasi na-abuse yung iba po, ay na-abuse, no? Sapagat ang mga taong ito na nagpabigat sa mga kapatiran sa Thessalonica ay inabuse nila. Kasi nga, ang sinasabi nila ay hindi na iniwan nila yung mga trabaho nila dahil sa malapit ng dumating ang Panginoon. Kaya isang bagay ito na pinapakita ni Pablo na sabi niya nga, sila, yung inalimbawa niya, yung sarili nila, no? Yung paglilingkod nila, yung kanilang pananampalataya. Hindi sila nagpabigat. Ibig sabihin, in-clear ni Paul yung motive nila. It is very pure na nakatuon sa Panginoon, sa paglilingkod nila sa Panginoon. Wala silang mahalay na tinatawag na hidden motives, no? At ang sabi niya, hindi kami nakikain kanino man ng walang bayad. Nagtrabaho kami araw-gabi upang hindi makabigat kanino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatan sa inyong tulong, kundi upang kayo bigyan ng halimbawang dapat tularan. Nang kami ay kasama pa ninyo, ito ang itinuro namin sa inyo. Ang ayaw magtrabaho ay hindi dapat kumain. Kaya napakaganda po ng bagay na bagamat ito ay mayroon lamang 3 kapitulo, subalit naglalaman ito ng mga katotohanan about sa church. Ito'y naka-address sa church. At nakita natin yung layunin ng sulat ni Pablo, no? Itama yung mga maling pananaw o paniniwala tungkol sa ikalawang pagdating ng Panginoon. Palakasin ang mga mananampalataya dahil sila ay nakakaranas ng mga matitinding pag-uusig at iba't ibang mga kapigatian, bunga ng kanilang pananampalataya. At nagbibigay din ito ng warning, rebuke. And I believe both these 3 truth about the purpose ng letter is important sa ating iglesia at sa ating mga individual din, no? Napakahalaga rin na tandaan natin kahit tayo ay believer na, pwede pa rin tayong ma-deceive. At nakita natin na pagka tayo ay na-deceive ng maling aral, may epekto ito.
sa ating magiging kaisipan o pananaw. May epekto ito sa ating pananampalataya. Magkakaroon din ito ng epekto sa ating pagharap sa Panginoon. Kaya it is very important po na maging rooted tayo sa mga doctrines, sa mga teaching. At mangyayari lang po yan kung tayo ay lagi na nakikipag-aral sa salita ng Diyos at personal na nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos. Malaki po ang naging epekto nito sa mga taga-Tesalonica. Imaginein natin po yung panahon nila. At ngayon, maliwanag na sa panahon po natin ay napakarami po ng mga grupo. Hindi natin sinasabing hindi sila mananampalataya. Pero kung minsan sila'y natatangay doon sa mga maling katuruan. Kaya nga, noong ipaliwanag ni William MacDonald po yung regarding sa tribulation, nag-mention po siya ng 3 beliefs about sa tribulation. Pre-trib, mid-trib, and post-tribulation. At napakahalaga na makita natin kung alin doon ang stand ng biblical teaching. At sa mga susunod po na mga, kaya nga po ako nagpe-pray din talaga sa ating church na balikan natin yung mga doctrines. At sana to challenge everyone na mag-aral. Kaya makikita natin yung pinaka-main themes po ng book ng 2 Thessalonians is about sa eschatology, no? Return of Christ. At maliwanag na doon sa chapter 2 na sinasabi niya na hindi pa dumating ang Panginoon, hindi pa nangyari yung rapture, no? Even sa time natin, hindi pa po nangyari yung rapture. At dinescribe niya kung kailan mangyayari ito. Ang sabi niya dito ay paglitaw ng suwail. Yun yung Antichrist, no? Ibig sabihin, no, nangyari na. Kaya pag-aaralan po natin yan in detail sa ating pagsisiyasat dito sa 2 Thessalonians. Sapagkat nagbigay siya ng isang sign, no, dito sa chapter 2 simula verse 3 hanggang 10. Ito yung pinaka-theme ng main theme ng Book of Thessalonians. At yun nga yung maging mapagtiis sa mga pag-uusig, yung sa chapter 1, at yung pagdidisiplina. Kaya ito yung pinaka-tema ng 2 Thessalonians. Kaya kung i-outline mo itong libro na ito, yung buong books ng 2 Thessalonians na mayroong 3 chapter, yung una yung pagpapalakas sa mga mananampalataya. Yun yung chapter 1. Yung chapter 2 yung pagtutuwid, pagtatama tungkol sa pagdating ng Panginoon. At doon sa chapter 3, pagdidisiplina at pananalangin doon sa mga kapatid, no? Na lalo na yung mga hindi namumuhay ayon sa mga turo at kalooban ng Panginoon. Kaya sinearch ko rin yung mga key verse ng 2 Thessalonians nando sa chapter 2 verse 15. Ang sabi nun, ito yung mga key verse. Chapter 2 verse 15, sabi niya, at gayon may wag ninyong ariin
2:15, sorry. Kaya nga mga kapatid, kayo'y mangagpakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Kaya napakahalaga po na pinag-aaralan natin yung mga epistles. Yan ang reason why we start to study yung mga epistles. Sapagkat napakahalaga po niyan at tumutulong yan upang mag-ugat ang ating pananampalataya at tumibay ang ating pananampalataya sapagkat masigit na aktibo ang dyablo sa panahon natin. At ayon sa sulat ni Pablo kay Timoteo, minsan ang magiging problema natin, lilitaw mismo mga kasama natin ang magdadala ng maling aral. Either it is intentionally or unintentionally. Yan po ang panganib na ng iglesia sa panahon natin. Pinrapisize yan ni Paul sa darating ang panahon na mapanganib. No? Lilitaw yung mga nagdadala ng aral. Mismo sabi niya sa inyo. Kaya yun yung danger eh. Either ito ay intentionally, sinasadya o hindi man sinasadya. Kaya napakahalaga rin na yung mga ginagamit ng Diyos sa atin ay dapat ay ma-challenge kayo na mag-aral sa salita ng Diyos. Huwag kuha lang ng mga pag-aaral sa internet sapagkat magandang tulong yan pero napakapanganib po na dala niyan. Sapagkat ang dyablo ay napaka-aktibo sa panahon natin. Maging ang internet ay ginagamit niya. Sabi ko nga sa inyo, noong mga nag-aaral, noong mga tinatignan ko yung mga hidwang pananampalataya, minsan ang sasabihin nung sa internet, mga maling aral ng mga wrong teaching ng Mormons. Pagka binasa mo, tinuturo niya na ito yung paniniwala ng Mormons. Hindi niya naman sinasabing mali Pinipid niya sa isip mo, iyon ang turo niya. Very deception. Kaya kung hindi ka grounded sa scripture, matatangay ka ng bagay na ito. Kaya napakahalaga. Kaya sabi niya, so then brothers and sisters, kaya nga mga kapatid, therefore brethren, sa ibang salin, ginamit yung brothers and sisters. Therefore, brethren, stand fast and hold the tradition. Yung hindi tradition yun Hold fast to the teaching you have been taught, whether by words or our epistles. Kaya, yan po yung reason. Hindi po tayo, dahil wala na tayong alam na ituro, hindi po. Pinag-aaralan natin yung mga epistles of Paul. At darating tayo doon sa mga epistles of Peter, epistles of John, sapagkat napakahalaga po ng mga bagay na yan. At doon sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 13, sinabi niya rin dito, verse 13, but ye brethren, tinutukoy niya rito yung church, be not weary in well-doing. No? As for you, brothers and sisters, never tire of doing what is good. We are not saved by good works. But being saved, we are continually doing what is good. And one thing is very sure na ito'y mabuti. Yung ibahagi natin ang ebanghelyo. Kasi pagka nagbabahagi ka ng ebanghelyo, pati buhay mo ibinabahagi mo. Pagka nagbabahagi ka ng ebanghelyo, pati bulsa mo ibinabahagi mo. That is the purpose
noong never tired of doing what is good. Meaning, go, preach the gospel and make disciple. Yung kasi yung pinaka-sentro ng gawain ng iglesia. Go. Pero ang nakakalungkot, even sa time natin, ito yung mas neglected. Ito yung napapabayaan. Pero ito yung pangunahin. Sapagkat yung doing, not very in well-doing, kasama po yun. Kasi kung gumagawa ka lang ng tumutulong ka lang without purpose, parang sayang lang. Kasi merong layunin yun eh. Ang layunin nun is to evangelize the people. Kaya noon pa man hanggang ngayon, mga missionary, no? Pagka sila pupunta sa isang lugar, hindi lang sila nangangaral ng magandang balita. Ipinapakita nila sa kanilang buhay sa pamagitan ng paglingap at pagtulong sa kanila. Kaya ito yung mga key verse. At kung makikita natin, ang mga magagandang application sa ating mga pinag-aralan, number 1, ay manatili tayong matatag sa ating pananampalataya. At bagamat minsan mayroon siguro mga pagsubok at may mga tinatawag na confusion, no? Yung parang nalilito tayo, ano ba talaga? Manatili tayo sa ating pananampalataya. At pangalawa siguro na application nito ay manatili tayo na naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Na hindi tayo nagiging tamad, kundi bagkus tayo ay nagiging masikap, lalong-lalo na sa paglilingkod at pangangaral ng magandang balita. At napakaganda rin na bilang mga mananampalataya, makita sa buhay natin yung tayo ay responsible, no? Tayo ay hindi nagpapabaya. At siguro, lastly, yung encourage one another, yun ang best thing. Encourage one another. Lalo na sa mga panahon ng mga pag-uusig, mga pagsubok, at yung lalo na sa nangyayari ngayon sa panahon natin, no, parang wala ka nang masasandalan, gobyerno man, o ano man, nasa Panginoon lang po. Kaya focus tayo sa Panginoon. At ang mga nangyayari, para hindi tayo ma-discourage, tingnan natin na ito ay mga sign ng malapit nang dumating ang Panginoon. Kaya samantalain po natin yung bawat pagkakataon. Nawa ay pinagpaala tayo dito sa ating introductory na pag-aaral sa 2 Thessalonians. Sa mga susunod po ay ating titingnan yung mga verse by verse or outline by outline, no? Yung dito sa ating pinag-aralan. Kaya good evening and God bless po. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa pangunguna po ninyo sa amin. Muli po ay sa tulong at biyaya po ninyo ay binuksan po ninyo ang aming bagong aralin, ang ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica. Nawa po ay ang mga bagay na amin pong nasumpungan na mga katotohanan, mga layunin, at iba pa na mga tema na mahalaga ay nawa po ay sa mga susunod po na aming pag-aaral ay patuloy na ingatan at patnubayan mo po kami at pagpalain mo po kami sapagkat nakita po namin ang kahalagahan ng mga katuruan po ng iyong mga salita.
mayroong napakalaking bahagi nito sa aming kasalukuyang buhay at sa buhay namin sa inaharap bilang mga Kristiyano. Pagpalain mo po, O Diyos, ang iyong mga salita. Pagpalain mo po ang mga bagay na natutunan namin ngayong gabi. Naway ito hindi lamang maging head knowledge, kundi ito po ay gumawa at kumilos sa aming mga buhay. Ang lahat po ng ito, O Diyos, ay amin pong ipinagpapasalamat sa dakila at makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Good evening and God bless po. At ibalik ko muna kay Brother Abel. Baka meron po tayo mga question or karagdagan dito po sa ating pag-aaral. Maraming salamat po, Brother Wilson, sa ating pong pagbubukas sa 2 Thessalonians. Siguro yung tulad po ng sinabi po ng ating kapatid, kung meron po tayong question or kung meron po tayong mga karagdagan sa mga kapatid po natin, ay open na po yung ating pong question and answer. Wala po ba tayong question, mga kapatid? Or karagdagan po para sa iba po natin mga kapatid? Sige po, mga kapatid, last call po para sa atin pong question and answer. Marahil ay naging malinaw po ito at nawa, tulad nga po ng sinabi ng ating kapatid, naging hamon din po ito sa atin. Siguro hingin na lang natin kay Brother Anthony na pangwakas tayo sa isang panalangin. Siguro pagkasama rin po yung ating mga kapatid na may mga karamdaman. Si Brother John at yung anak din po ni Brother Rosalito na nasa ospital. Sige po. Pakisama rin sa medyo masakit ang lalamon ako sa masakit ang ulo ko, Brother Anthony, sa sickness. Sige po, tayo po ay manalangin. Amang banal na dakila at makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami, Ama, sa naging pag-aaral po namin sa inyong mga salita. Introductory study po. At maraming salamat po, Ama, sa biyaya po na gusto niyo po kami na lagi pong maging maingat po, lalong-lalo na po sa aming pong pananampalataya. Gusto niyo po kaming proteksyonan, lalong-lalo na po, Ama, ang inyong pong iglesia sa mga maling aral po na kumakalat. At i-encourage din po ang bawat isa po sa amin na bagamat kami po ay makaranas man ng iba't ibang mga pagsubok o mga suliranin, ay patuloy niyo po kaming sinasamahan at nangangako po kayo ng tahanan po na magbibigay po sa amin na walang hanggang kapahingahan sa piling po ninyo dyan po sa kalangitan. At patuloy din po, Ama, ay maraming salamat po sa bawat isa na nakadalo, naway patuloy niyo pong pagpalain. At ganoon din po, maraming salamat po sa anak po na nagturo na inyo pong ginamit. Ay patuloy po naming dalangin ang pagpapala po sa kanya, sa po ng kanya pong buong pamilya. Maging ang nararamdaman din po niyang karamdaman po, Ama, sa lalamunan at sakit ng ulo dahil po sa kumakalat po na impluenza at virus, ay patuloy niyo pong pagalingin ang aming kapatid.
Maging po si Brother Jan po, sa kanya din pong trangkaso ay nilalapit din po namin sa kagalingan. At si Jassel po, anak po ni Brother Joselito, na dengue po ay dalan din po namin ang kagalingan po. At habang nasa ospital ay patuloy niyo pong biyayaan ng kagalingan po. Maging mga kapatid po na may karamdaman, ito man po ay ubo, sipon, maintenance, o mga bagay po na nagpapahirap sa aming pisikal na katawan, dalangin po namin ang kagalingan po sa bawat isa, sa bawat pamilya po. Maraming salamat po sa gabing ito. Patuloy niyo po kaming ingatan sa aming pong pagtulog at gabayan niyo po ang bawat pamilya po ng bawat kapatiran. Bless you rin po, Ama, ang mga abutan po ng inyong pong mensahe. At ito pong lahat ng aming samutiling sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Good evening po. Good evening po at God bless po sa ating lahat. Brother John,